Halika't kami samahan dito ngayon sa Quiapo upang alamin ang kasaysayan at pamumuhay ng mga tao ninirahan dito. At kung bakit isa ang Quiapo sa pinakasikat na lugar na matatagpuan dito sa Maynila. Ang Quiapo ay isa sa mga pinakadinadayang lugar dito sa lungsod ng Maynila. Maraming dumadayo dito upang malaman ang kanilang kapalaran sa buhay, bumili ng mga pampaswerte, at matikman ng mga masasarap na pagkain dito. At syempre, para ipakita ang kanilang pananampalataya sa Diyos dahil nandito ang imahen ng itim na Nazareno. Ngayon ay nandito kami sa isa sa mga pinakasikat na simbahan matatagpuan dito sa Maynila, na kung saan ginaganap ang pista ng itim na Nazareno tuwing sasapit ng ika-9 ng Enero. Viva po Jesus Nazareno! Tuwing sasapit ang ika-9 ng Enero, ipinagdiriwang ang kapistahan ng itim na Nazareno dito sa Quiapo Church, na kilala rin bilang Simbahang Katoliko Romano, Basilica Menor ng itim na Nazareno. Kilala rin bilang Parokya ni San Juan Bautista. Ang kapistahan ng itim na Nazareno ang pinakamalaking relihiyosong prosesyon sa Pilipinas. Isang araw na puno ng misa, prosesyon at iba pang relihiyosong aktibidad. Maraming deboto ang nag-aalay ng pasasalamat at panata. Ipinapakita ang pagkakaisa, pananampalataya at pag-asa. Noong 1929, naganap ang pagkasunog ng simbahan ng Quiapo dahil sa electrical overloading. At upang maayos itong muli, naatasan si Juan Nakpil, isang arkitektong nakatira sa Quiapo upang gawin ito, at natapos ang simbahan ng Quiapo taong 1935, isa sa pinakaunang simbahan na ginawa gamit ang pinatibay na konkreto. Bukod sa pagkasunog ng simbahan, marami na ring trahedya ang nangyari sa Quiapo Church at sa paligid nito. Ilang beses na pambobomba ng mga terorista ang naganap sa Quiapo sa mga nagdaang taon. Isa sa di malilimutang trahedya ay ang Plaza Miranda bombing na naganap noong 1971 habang nagaganap ang political rally ng Liberal Party, kung saan 9 ang namatay at marami ang sugatan. Noong Setyembre 28, 1987, binasbasan ni Jaime Cardinal Sin ang bagong inayos na simbahan at hiniling ang pagkilala sa simbahan bilang isang basilika. At noong Disyembre 11, 1987 naman, kinilala ni Pope John Paul II ang simbahan ng Quiapo bilang isang basilika menor ng itim na Nazareno. Matatagpuan din dito ang isa sa mga National Historical Site ng bansang Pilipinas. Sa susunod, tayo naman itutungo sa isa pang sikat at kilala na simbahan na matatagpuan din dito sa Quiapo, ang San Sebastian Church. Ngayon, makikita niyo sa aking likuran ang isa sa pinamatandang simbahan na matatagpuan dito sa Quiapo, ang San Sebastian Church. Basilica Menor ng San Sebastian, o mas kilala sa tawag na San Sebastian Church. Nakilala ito dahil sa kanyang pang world-class na arkitektura. At ito rin ay isa sa may pinakamagandang istruktura sa mga simbahan sa buong Metro Manila. Sa loob din dito, iniluklok ang National Shrine of Our Lady of Mount Carmel. Ang San Sebastian Church din ay isang halimbawa ng makabagong Gothic architecture ng Pilipinas. Ang simbahang ito rin ang nag-iisang simbahan sa Asia na all-steel o yari sa bakal ang disenyo. Itinanghal ito bilang nag-iisang prefabricated steel church sa buong mundo noong 2006. Naitalaga din itong bilang isang National Historical Landmark ng pamahalaan ng Pilipinas noong 1973. Alam niyo ba na hindi lang pang-Katolikong simbahan na matatagpuan dito sa Quiapo? Halina't samahan kami papuntang The Golden Mosque. Ang Golden Mosque ang pinakamalaking mosque na matatagpuan sa lugar ng Quiapo. Tinawag itong Golden Mosque dahil sa simbolyo nitong nakapinta sa ginto. Itinayo ito noong 1976, noong namamahala pa ang unang ginang ng Pilipinas na si Imelda Marcos. Itinayo ito para sa pagdalaw ng Pangulo ng Libya, ngunit hindi ito natuloy. Pero ngayon, napapakinabangan naman ito ng mga kababayan nating Muslim. Hindi natin may tatanggi na ang lugar ng Quiapo ay punong-puno ng kasaysayan, kultura at pananampalataya sa Diyos. Kaya kung ikaw ay may balak na pumunta sa Maynila, isama mo na ang Quiapo sa iyong bucket list na nais at dapat puntahan.